Hello everyone, general love reading tayo. So tignan natin kanino man tutugma ito. Hindi nyo to personal reading, kaya for sure hindi 100 tutugma sa inyo. Okay? Tignan na natin ano itong mga energies pagdating dito sa love reading na to. Baka sakaling energy mo to, pero kung hindi, wag ipilit. Yan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, baguhan ka man o matagal na. I truly appreciate yung panonood ninyo, yung mga pagko-comment, especially yung pagla-like and share, malaking bagay yan. Sa mga gustong mag-avail ng private reading services ko, wala pong free na private reading guys. Yun lang yung masasabi ko, service po yan. At kung interesado ka mag-inquire, pakipanood na lang hanggang dulo, nandyan lahat ng details or pakibasa yung nakasulat sa description. Ano yung mga dapat malaman dito sa love connection na ito? Yan. Genderless po ito ha. Kahit na anong gender ninyo, wala tayong nililabel dito. Hindi rin mag-expire tong reading na ito. Timeless reading ito. Umaangal na ba kayo o umaangal na ba siya dito sa connection nyo? Meron ditong reklamador, merong unhappy, hindi kontento. May pagka-perfectionist, dear. Antaray. Kaya naman pala, puro reklamo, hindi makontento. Perfectionist yarn, bahala na po kayong magtag kung energy mo ba yan o energy ng person. So, may perfectionist yarn dito. Panireklamo kasi perfectionist eh. Baka ma-ego to, narcissist, I don't know, ano itong napulot mo na partner, jowa. May control issues pa talaga, sabi ko nga. Perfectionist yarn, narcissist pa yarn. Dear, ano ba to? Papakontrol ka ba sa mga ganitong tao? So, tingnan muna natin. Tingnan pa natin. Ano pa ba background netong person na to? Or ano bang meron dito sa connection nito? Tamo? Yung mga issues netong person na to, ginagaslight ka niya. Pinoproject niya sa'yo eh. Pero actually, siya yung maraming issues. May control issues siya, may pagka-narcissist siya, perfectionist, bully in a relationship, ewan ko ano pa. Mataas tingin niya sa sarili niya, siguro baka may pagka-conceited to. Ang dami niyang reklamo kasi hindi siya makontento dahil nga perfectionist. Pinoproject niya sa'yo yung mga diferensya niya at ikaw tuloy yung nasi-shame, ikaw tuloy yung nanliliit sa sarili mo. And bakit kailangan mangyari yun, dear, kung mahal mo yung sarili mo or kung mahal ka niya? Real talkan tayo dito. Diba? Pinoproject niya sa'yo eh. Yung mga issues niya yan. Hindi mo dapat ma-feel yun. Hindi mo dapat maranasan yun. Hindi ka dapat manliit dito kung talagang love ka niya. At kung talagang nagigets mo yung nangyayari sa inyo. Kung talagang mahal mo rin yung sarili mo or may respeto ka sa sarili mo. Ano ba, dear? Perfectionist yarn. Tawa talaga ako dito, So, may emptiness. Pwedeng both of you are feeling emptiness. Kasi may mga hinahanap siya na wala sa'yo eh. Okay? Dahil nga may issues tong person na to. May personality issue siya. And kawawa ka naman na sa partner. Kung pinoproject niya sa'yo yung mga yun. Or hinahanap niya sa'yo yun. Tapos sinasabi niya na hindi siya masaya, hindi siya kontento. Kasi hindi niya makita sa'yo yun. Pwedeng nakaka-drain tong connection mo Pinipiga ka niya hindi na-gaslight ka pa niya, pinoproject niya sa yung mga personal issues niya. So, it's unhealthy. It's a toxic connection kung ako tatanungin. Ayan. Some of you are feeling broken, empty, degraded, nanliit, incomplete dahil ganyan yung mga jowa ninyo. Kuha pa tayong iba. Wow! Hindi nyo dapat, alam mo, minsan hindi sapat yung pagmamahal.
Mahirap ipaliwanag, ano? Medyo complicated eh. Kasi kung ganitong klaseng pagmamahal yung makukuha mo, I doubt kung talagang mahal ka niya. Okay? Sad. Sad ito. We feel ko something sad, something degrading, na hindi mo deserve to, hindi mo dapat nararanasan yan. Diba? And yun nga yung explanation ko, minsan hindi sapat yung pagmamahal. Lalo na kung binigay mo na lahat ng pagmamahal mo, binigay mo na yung sarili mo, pero hindi pa rin sumapat. Ikaw pa yung nag-gaslight, ikaw pa yung napintasan, ikaw pa yung na-okray, hindi ko pa yung pinalitan, ikaw pa ngayon yung inadequate, ikaw pa ngayon yung parang feeling mo may utang ka pa kasi hindi mo na-provide yung hinahanap niya sa'yo, hindi mo siya na-satisfy, and para ka pang pulubi na nanlilimos na, okay, mahalin mo ako dear, gagawin ko lahat sa'yo, pero for what? Ganito yung gagawin niya sa'yo. Diba? Tanungin mo yung sarili mo. At kung hindi ka pa nagigising, may mga pader sa paligid, pwede mo iuntog yung ulo. One time lang. Okay? Yan, clarify na natin to mga to. Ayoko nang pahabain kasi ang toxic talaga nang nadedetect kong energy. Ayoko niyan, dear. At hindi ko yan gusto para sa'yo. You deserve better. You deserve more than this. Yun lang masasabi ko, ating kuya, uncle, ante. Okay? Pwedeng this is a karmic relationship. Kaya lang, hindi talaga maganda. Bad luck, malas mo talaga eh. Malas mo, bakit ikaw pa, sa'yo pa napunta tong person na to. Kaya lang, everything happens for a reason. Huwag tayo maging bitter. Maybe pinapadala sa atin yung mga maling tao bago dumating yung the one. Maybe may mga lessons tayong dapat matutunan, no? So, huwag na lang natin personalin si universe kung bakit nangyari to. Importante, na-realize mo yung dapat mong ma-realize dito. At sana makapagbigay ito sa'yo ng, yung enlightenment na maumpog ka na, magising ka na dapat mahalin mo rin yung sarili mo. Special ka, you deserve better. Wala eh. You have no control over this person or over this connection. Ikaw, yung tinatry niyang i-control, dear, ayan na nga, pwedeng na-control ka na niya. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, tapos na to, nangyari na. Pwedeng sa iba, nangyayari pa lang. Or, gaya nga lang sabi ko, pwedeng iba, mangyayari pa lang. Iba-iba yung timeline ninyo, natin. Okay? Iba-iba. Kung kailan darating sa iba, yung tapos na sa iba, pwedeng iba, parating pa lang sa kanilang mga ganong bagay. So, I hope, nagigets nyo yung ibig ko explain. Okay, malas ka lang talaga, or talagang nataong ka na ganito yung napunta sa'yo. Yun yung sinasabi ni Wheel of Fortune na baliktad dito. Alam mo, maganda dito, focus ka na lang muna sa self-worth, self-love, kasi hindi mo kailangan magtiis sa ganitong connection. Sabihin mo na, kailangan mo ng pag-ibig, manlilimos ka. Di ba may moving ganun, palimos ng pag-ibig? Taray, dear. May title May title to reading nyo. Parang pelikula lang nung 80s. Basta, bigyan mo ng yung sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Sabi ni Page of Pentacles. May mga dapat kang matutunan dito sa connection na to. At yun na nga. Mukhang ayan na nga yun. Naglitawan na. Focus ka na lang muna sa sarili mo, sa goals mo, personal goals. Yan, lalo na kung na-realize mo na ganyan yan. Saan tayo may mga signs dyan, i-comment nyo. Meron yan, kasi imposibleng wala. Toxic to, makikita mo pa lang dito. For sure, i-recall mo in the past. Meron yan, may mga signs na yan. Pwedeng hindi mo lang napapansin una, and eventually, napapansin mo na, pero pwedeng, okay, baka naman kasi ganito, ganyan, hindi ganun, hindi ganyan. Okay? Pero eventually, marirealize mo rin yan. Kasi habang tumatagal yan, mapipil mo na rin magiging grabe rin yan Advice na lang to sa'yo, itong mga susunod na card. Ito pa, meron pa dito talagang nagpaplano pa kung, magi-stay pa daw, pagbibigyan para one more time, hindi makapag-decide kung magmumove na lang, tatalikuran na lang, ewan ko,
Ikaw yan eh. Katawan mo yan, buhay mo yan, problema mo yan. Pero binigyan tayo ng utak para gamitin natin, para ma-analyze natin sitwasyon natin. At binigyan tayo ng talino para hindi rin tayo tratuhin na ganyan. Diba? Kung love na love ka nga nung creator mo, hayaan mo pa ganyanin ka, diba? Wala lang. Ang haba na nung sermon ko dito. Pero yan, basta meron ditong someone who is confused or kahit alam niya eh. Alam niya siguro. Love niya kasi. Kaya kahit ginaganyan siya, nag-i-stay siya dito. Kung siya tatanungin, bibigyan ko pa itong chance o baka ikaw yan. Baka. Pwede naman, why not? Kung talagang super love mo siya. Pero, ito lang sis or bro. Kung talagang love mo siya, love ka rin ba niya? Okay? Dito pa lang sa mga signs, makikita mo na sagot. Pero basta meron ditong parang bibigyan pa ng one more time. Hit me, baby, one more time. O, diba? Parang si Britney lang. Ano ba? Sige, bahala ka na. Sa'yo naman yan eh. Takot eh. Takot mawala ng jowa. Takot mawala ng pag-ibig, pero nanlilimos ka ng pag-ibig. Ano ka ba? O, ayan ha. So, yan. Yan yung mga advice sa'yo. O, mag-stay ka pa dito, o bibigyan mo na ng sarili mo ng pahalaga, mamahalin mo sarili mo, bibigyan mo pa siyang chance, decision mo yan. May Pisces energy dito, by the way. I love you all. Sana makatulong sa inyo tong reading. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.